Greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na to, saan man kayo naroroon, kayo ay okay at nasa mabuti kayong kalagayan. Iba-iba po ang ating mga time zone, no? By the time siguro na mapanood po ninyo ang video ito, it could be good morning, good afternoon, no? Good evening na diyan sa inyong areas. But nonetheless, anumang oras o anumang araw ninyo mapupunod dito, I wish you all in good health, no? At kayo ay nasa ayos na kalagayan. Particularly kung kayo ay mga OFWs, no? Ang mga mahal nyo sa buhay dito sa Pilipinas ay okay naman sila. Okay, maraming salamat. So mga hindi po nakakilala sa akin, ito po muli si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong Legal Aid Public Service Program inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines Manila 4th Chapter. Paalala lang po, ang ating po pinag-usapan o napag-usapan na, ay huwag po niyong maiturin isang legal opinion, bagkos consider discussion for information and academic purposes only. Kung meron kayong mga compelling issues, pinaka-the best na ang magkonsulta po sa inyong lawyer. Sabi nga natin, lamang na ang may alam sa batas. Alright. Ang ating pong tatalakayin ngayon. Okay, by the way, bago tayo pumunta po doon, pwede mo bang humingi sa inyo ng pabor? Kasi po, base po sa datos po ng YouTube, ay more than 60% po ng ating mga viewers, no? Ay hindi po subscribers. So kung pwede po, no? Kung if you find our videos interesting, informative, no? At siguro naman po, wala naman pong mawawala po sa inyo, at hindi naman po siguro kalabisan kung ako po hihirit po sa inyo, na pakiclick po yung subscribe, shares, and like buttons po natin at kasama na rin po yung notification bell upang sa ganon, pag meron po tayong mga updates ay duly notified po kayo at wala po kayong mamimiss na mga episode. No? Sabi nga natin lamang na ang may alam sa batas at para matulungan na rin po ninyo ang inyong lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapag-spread out po, no? Ng legal na impormasyon o kalaman sa ating mga kababayan, saan man sila o kayo naroroon. Okay? Kasi ang ating pong paniniwala, pag alam po natin, pag tayo may alam po sa batas, ay this could enhance, no, our mayroon po tayong peace sa ating sarili, sa ating community, kasi alam natin ang rights at duties po natin bilang isang mamamayan, bilang isang padre pamilya, at bilang isang individual, no? At ito'y maiwasan natin yung tinatawag nating conflict with the law. Okay? Kaya napaka-importante po na kahit paano, no? Meron tayong alam sa batas. Okay? Maraming salamat. By the way, ang ating pong tatalakayin po ngayon, may kinalaman po ito sa sulat po sa atin near si Dex TV Vlog. No? So, 3987, no? Yun po ang kanyang sulat po sa atin. Sabi niya dito, hello po attorney, always nakikinig po ako sa video ninyo. Sabi niya, may tanong po ako. Kasi yung lupa ng barangay namin, kung saan kami ay nakatira, wala pong titulo. Ngayon po, nilalakad ng barangay kagawad namin kung sino yung may-ari. Nakita po sa record na may 3 pong pangalan na at may naka-versus pa. Kasi po, may naghahabol po sa kanila daw po yung lupa, kasi wala naman po silang titulo ng lupa. Naipakita lang ay tax declaration certificate, no? Na meron sila. At yung nakapangalan sa tax deck, magka-apelido lang po sila. Ngayon, sabi daw, magbabayad daw po kami sa kanila para sa right, no? Namin. Ngayon, sabi naman ay namin nakatira sa barangay, wag magpakita muna sila ng titulo bago kami magbitaw ng pera. Ano po ang dapat gawin namin? Sana po mapansin po ninyo at matulungan po ninyo kami. Okay. So ito po, no? Ito pong sinasabi sa atin ni Dex, okay? Again, ito'y bilihan ng lupa ito. Sabi nga natin lagi, basta pag bilihan ng lupa, always exercise due diligence. Iba yung pag-iingat. Okay, katulad nito. Una, lagi natin sinasabi na pagbibili tayo ng lupa, pag tax declaration lang o walang tax declaration, may kaakibat na risk po ito. Okay? Kasi po, pag ang lupa po ay walang titulo o tax declaration certificate lang,
ito po ay susceptible sa land grabbing. Okay, katulad nito. Sabi nga nyo, may naghahabol. At tapos may nakita pa kayong versus. Ano bang ibig sabihin ng versus? Abay, ito po yung indikasyon na mayroong pong kaso yung lupa o na nagkaroon na ito ng kaso na kung saan yung mga claimants naglaban-laban na, no, kaya maraming nakalagay doon na tatlo sila tapos may versus. Pag sinabing versus, may kalaban. Okay? So most likely ay ito po ay may sabi nga ninyo ay may naghahabol. So red flag na po 'yan, no? So the fact na red flag 'yan, wala pang titulo, may tatlong may-ari dito, no? Nakalagay doon at meron naghahabol, okay? This is an indication na ay may problema po yung lupa. Kaya kung ako po sa inyo, bago kayo kumilos at tama yung payo sa inyo, ay bago kayo magbitiw ng pera, siguruhin nyo muna na una ay hindi kayo magkakaroon ng sakit sa ulo pag binili ninyo ito o nagbitiw kayo ng pera. Okay? Una, sabi mo tatlo yung may-ari at kaaplido, pareho ng aplido. So, it is possible na ito ay mana, no? Na kung saan ay nag-away-away yung tagapagmana, no? Tatlo nakalagay doon, and then merong versus. So, hindi natin alam kung yung versus ba refers to doon sa naghahabol. Okay? Ngayon, pag ganito, wake up call na sa inyo yan, ay huwag po nyo basta-bastang patulan. Okay? Although, hindi naman natin sinasabi rin na pag naka-tax declaration certificate na ay hindi na ito worth bilhin pa o bigyan ng pansin. Kasi, siyempre, saan ba nagsisimula po ang lupa na may titulo na? Siyempre, galing po yan sa lupa din na walang titulo na nag-umpisa pa lamang sa tax declaration certificate dahil isa po sa mga requirements pag mag-apply ka ng titulo ay ang pagkaroon ng tax declaration certificate. Lagi nating sinasabi na a tax declaration certificate is only prima facie proof of ownership. Pag sinasabi natin prima facie proof, ay hindi po talaga ito absolute proof of ownership. Ang titulo lang po ng lupa, no, ay maituturing po natin na absolute proof of ownership. Kasi po, ang titulo ng lupa is indefeasible. Hindi po ito subject to prescription. Okay? At ito po ay garantisado po ito, ginagarantiyahan po ito ng Republika ng Pilipinas as regards to its authenticity at saka indefeasibility po ng titulo. Okay? Kaya napakahalaga na pag may lupa po tayo, mas mabuti na magkaroon po tayo ng titulo. So in this particular case, okay? Kung hindi kayo mayroon ng sinasabi na mayroong versus tapos may naghahabol, huwag niyong patulan po 'yan, okay? Now, mag-wait and see muna kayo. Kung ito ba magsaliksik muna kayo, no? Ano bang ibig sabihin ng versus nito? Nakapending pa ba yung kaso o tapos na ba yung kaso? Now, assuming tapos ng kaso, ba't may naghahabol pa? Kasi posible rin kasi natapos na yung kaso, no? Kaya naipangalan natin sa tatlong nagpapakilalang may-ari, pero may naghahabol. So, maaring may humahabol nito. It could be a relative or it could be somebody na nagkaroon ng bumili siya ng rights nito. Okay? So, alamin nyo muna. Mag-exercise. Bahagi yan ng tinatawag nating due diligence na kung saan dapat i-check nyo muna ang ano ba talagang status ng nasabing lupa. So, get in touch with your assessor's office. Tingnan ninyo. Busisiin po ninyo, no? Kasi mukhang hindi po klaro yung nireport sa inyo ng inyong barangay kagawad. Ang suggestion ko sa inyo ay makipag-ugnayan ka sa inyong lawyer upang sa ganun professionally mabusisi po ang status ng nasabing lupa, no? Lalo na may nasabi kayo na may versus kayong nakita dun sa dokumento which indicates na ito po ay mayroong kaso o nagkaroon ng kaso noon at nagkaroon na ng resolution kung kaya't na ipangalan ito sa tatlo na may-ari at mayroong pang naghabol. So, ito po ay mga red flag po, no? Huwag po tayong basta-basta na papatol sa ganitong situation kasi po
ay magkaroon po tayo ng sakit sa ulo kung sakali man. Okay? Then, assuming na ito po ay galing po ito sa mana, abay i-check nyo munang mabuti. Okay? Kung bayad ba ang kaakibat ng mga taxes tulad ng estate tax, no? Documentary stamp tax, okay? At kung ito ba naman ay nagkaroon na ba ng transaksyon sa bilihan, okay? Ito ba'y binili ba ito ng tatlo, ano? Nagkaroon ba ng bilihan? Abay, kung nagkaroon ng bilihan, ay dapat bayad din ang tinatawag nating capital gains tax, no? At mga penalty interest charges. At ganun din, kailangan din up to date yung tinatawag nating amilyar o real property tax sa inyong munisipyo. So, i-check ninyo doon sa inyong munisipyo, no? Kung updated ba ang property tax ng nasabing lupa upang sa ganun ay hindi po kayo magkaroon ng sakit sa ulo kung sakali mang ibenta ito o mabili po ninyo. Okay? At madali kayo mabigyan ng ICAR, no? Yung Electronic Certificate Authorizing Registration ng BIR. Okay? So, lamang na kayo pag may alam sa batas. Maraming salamat.